Sabi kahapon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, posibleng makasuhan si dating House Speaker Martin Romualdez sa loob ng 6 na buwan. Muli ring tiniyak ni Remulla na susundan ang mga ebidensya sa issue ng flood control projects. Balitang hatid ni Salima Refran. Nang mapili ng Ombudsman si Jesus Crispin Remulla, tumawag daw sa kanya ang kabrad na si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa gitna yan ng investigasyon sa mga anomalyang flood control projects. Binunyag ito ni Remulla sa pagtatanong ng kanyang dating propesora, ang ekonomistang si Winnie Monsod, sa isang forum tungkol sa flood control controversy sa UP College of Law, BGC. Martin is a fraternity brother. Yes. He entered the fraternity when I was the illustrious fellow. So we have a naturally close relationship. We worked together in Congress. I answered his call once because we respect each other. He talked to me. That was before I assumed office, but after I was appointed. And after that, I didn't talk to him anymore because I have to think clearly about these cases. Ayon kay Remulla, sinubukan ni Romualdez na ipaliwanag ang kanyang panig at iginiit na wala siyang kinalaman sa mga anomalya. Of course, he was trying to make a case, his case, that had nothing to do with anything. I mean, we just listen. Wala, just, di ba? We just follow the evidence, that's it. At so far, sir, kamusta po yung evidence? We're building up something. Dinadawit si Romualdez si dating Congressman Zaldico sa issue ng insertions at kickbacks sa budget. Ayon pa kay Ko, pinagpantaan siya ni Romualdez at sinabihang huwag nang bumalik ng bansa. Ang dating security consultant naman ni Ko na si Orly Gutesa, sinabi sa Senado na naghahatid umano sila ng basura o mali-malitang pera kay Romualdez sa mga bahay nito. So when you think it will be filed within the year, I mean not this year, but at least in the next 6 months or 9 months? Oh yes, You think so? Yes, ma'am. I'll hold you to that. Yes, ma'am. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Romualdez sa mga sinabi ni Remulla. Pero dati nang sinabi ni Romualdez na malinis ang kanyang konsensya. Sa kabila ng mga alegasyon ni Ko na anyay di naman pinanumpaan at walang bigat bilang ebidensya sa korte. Si Remulla inulit na susundan ang ebidensya kahit saan man ito mapunta. Kahit pa kay Pangulong Bongbong Marcos na sinasabi ni Ko na nag-utos daw ng 100 billion pesos na insertions sa budget. Kahit sino pa po ito? Wala naman tayong magagawa kasi nandiyan na yan eh. Evidence na yan eh. We're trying to be as transparent as we can be. This is already an issue close to the hearts of Filipinos. Hindi ko naman kinuha yung opisinang to para magtakip para kahit kanino. Pero aabot na ba ang mga ebidensya hanggang sa Malacanang? Wala pa akong nakikita sa aking mga mata. Pero kinakailangan, pag-aralan lahat yan. Sa takbo ng kanilang mga investigasyon, tingin ni Remulla, makakakuha siya ng conviction sa mga kasong isasampa niya. I see people who will be returning money and pleading guilty. You know, maybe less jail time, but at least it's resolved. Samantala, may motu proprio investigation na rin daw ang ombudsman sa 10 contractors, mga dati o kasalukuyang mambabatas na may koneksyon sa mga kontratista. Isa raw dito si dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Yung kanyang construction company at mga projects, siyempre, yun naman yun eh, di ba? It's not just about flood control, it's about other illegal interests, unlawful interests. Si Gonzales sinabing bagaman bukas siya rito, wala siyang alam tungkol sa anumang formal na investigasyon ng ombudsman laban sa kanya. Ang naaalala daw niya ay may ibinasurang kaso noong 2023 kaugnay sa mga parehong proyekto dahil sa kawalan ng merito. Mukhaan niyang nirecycle na raw ito na issue. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News.